Sa di inaasahang pagkakataon, ang aking makikita sa aking daan ay ang batang si Romnick. Si Romnick ay isa sa mga 6 na mag-aaral na aking inaalalayan sa Western Aba National High School, kabilang ang ating Tres Marias. At siya'y hindi na iba sa kanila. Nakilala ko siya 1 taon na ang nakakaraan. At una ko siyang nakitang nagtitinda ng mga gulay sa kapwa ko guro. At isa ako sa mga masugid niyang bumibili. Ang kanyang mga gulay ay kinukuha niya sa kagubatan at kabundukan. Sobra akong humanga sa kanyang katapangan at kabaitan at hindi niya kinakahiya ang kanyang ginagawa. Naawa ako sa kanya at simula noon ay sinubaybayan ko na siya. Nakatira si Romnick sa kanyang mahal na lolo at lola, kasama ang kanyang nakababatang kapatid. May sarili ng pamilya ang kanyang ina at dahil na rin sa kahirapan ay minabuting iwan ni lolo at lola ang magkapatid at itinuring nila itong parang isang tunay na mga anak. Awang-awa si Romnick kay lolo at lola, kaya ginawa niyang lahat ang kanyang makakaya upang sila'y matulungan dahil sila ay matanda na. At isa sa kanyang paraan sa kanyang pagtulong sa kanila upang maitaguyod ang pang-araw-araw na pangangailangan ay ang kanyang pagtitinda ng gulay galing sa kabundukan. At sa pamamagitan ng pagtitinda ay kanyang natutustusan ang kanyang pangangailangan. Ngunit hindi pa rin ito sapat sa kanyang kinikita at sila ay gipit na gipit pa rin. At kung minsan sila ay walang-wala. Ngunit pangarap ni Romnick na makapagtapos sa kanyang pag-aaral at gaano pa kahirap ay kanyang dinadanas, ay gagawin niya lahat. Atin pong tunghayan ang kwento ng buhay ni Romnick, ang aking tinaguriang ang batang tindero. Yung batang yan? Ala, si Romnick. Uy, Romnick! Saan ang lakad? Po, magkakamangig. Ha? Magkakamangig, sir. Magkakamangag? Saan? Yun lang po. Oh. Okay, dito sa paano ng bundok. Marami ba dyan? Marami po. Oh, mahirap ba? Saan ka dadaan? Malayo ba? Okay. Dito ng konti. Teka lang pa. Matanong. Paano dito? Diyan parte dyan. Yan po. Maghahanap dyan. Maghahanap. Paano paghahanap mo? Dyan sa mga part na lang dyan. And after that, sinong kasama mo? Wala po. Wala. Malayo. Pero parang wala naman akong gagawin. Pwedeng sumama. Pwede po. Oo. Yung totoo. Pwede. Kung gusto mo, sir. Okay, sama. Para maano ko kung yung pagkuha ng mga kamangag. Okay. So dito tayo dadaan. Oo, sir. Okay ka lang.
Yun. Sa mga masusukal na lugar siya naghahanap ng tinatawag ng kamangog. So, anong hinahanap? Paano mo maalalaman yung ano? Yun, sir. Ano to? Ito yung ugat? Ah, ito ang ugat ng ano, kamangog. Ito. O, ito pala. Tapos, paano mo nalaman kung malaki yung laman? Ito, sir. Ah, pag malaki yan, yan. Ah, butit mayroon dito sa malapit. Oh. Ay, may mapinaghukayan. Ibig sabihin, ay ano, may kumuha na dito. So, yun pa ang ginagawa ni Romnick. Yan. Oh. Ganyan pala. Ay, so, ayan. Meron na. Meron na, sir. Ay, andun. Yun. Ang hirap pala kunin ninyan, oh. Depende. Swerte dahil, ano, mababaw lang yung iba raw talagang, ano, Malalim. malalim daw. Lalo na pag malaki yung, ano, yung ugat. Siyempre, manghihinayang naman talagang, ano, hanapin mo talaga kung hangganan. Yan, tingnan nyo dyan, oh, may mga, yan, oh, butas. Dyan pa, oh. Oh, at saka andun pa, oh, oh. Ah. Inom ka muna. Oo, inom ka. May baon ako. Ah. Subas madaling kunin pag nakahiga. Yes, sir. Anong tawag dun? Naginduya, sir. O yun, pag nakahiga, naginduyas ang tawag. Siyempre, pag nakatayo, siyempre mas mahirap pag patayo kasi kukay pag mas madaling, ayun. Diyos ko, grabing hirap naman pagkuha. Yan. Tapos yung mga ibang bumibili, ano lang, parang binabarat pag binibili. O yan. Yung dalawang hukay, ganyan, 50 pesos. Ay, dalawang ganito pala kalaki, 50 pesos. Yung iba, binabarat pa, tumatawad pa sila. O, tingnan nyo, grabing hirap pagkuha nito. Yan. So, ano ang pagkuha nyo? Year round ba ito? Un, sir. Ay, year round pala ito. Pero hindi mo aalisin. Hindi, sir. So, ibig sabihin, pero mabubuhay na naman. Eh, sir, kung ibabalik mo yung Ah, ibabalik mo yung lupa. Para nang sa ganun ay, ano na naman yung susunod, mabubuhay mas rin. madami, sir. Ah, dadami raw. Maganda pag kasi ang ano, lupa ay ganito. Parang buhangin. Pero may mga malagkit ba na lupa? May tumutubo ba? Mayroon, sir. Hindi mahirap kunin doon. Un, sir. Ah, it's good na pahiga. At saka yung lupa ay parang buhangin, mas madaling kunin. Kaya maganda itong napili niyang lugar. Oh. Oh, kikita nyo kung gaano kahirap ang ginagawa ni Romnick at ng mga iba pang kumukuha ng ganito. Imagine, oh. Isang hukay pa lang. Yung mga iba raw, may time na maghapon daw siyang kumukuha.
Yan. Half day kung minsan. Yan, maka 10 pieces. Marapit na sir. Oh, malapit na raw. Ayan, tingnan natin yung first na output ni Rom. Ay, hanggang sa dulo. Meron pa? Meron pa sir. Oo, dun oh. So, ibig sabihin hanggang doon. Kaya, Bubutasan ko ba wala? bubutasan na naman. At saka, napaka-eksperto niya kasi maingat niyang ano ba. Kasi mahirap pag na, ano mo yung katawan, pag natamaan mo yun, masira kasi. Kaya talagang kabisado na niyang pagkuha, oh. Yan, humihingal na si Romnick. Grabeng hirap naman, Romnick. Siguro hanggang doon. Grabe oh. Hanggang doon. Pag ako kayang humukay niyan, halimbawa hanggang doon. Pag hanggang doon, di susundin ko yung ugat. Oh. Ang grabing hirap. Hindi ko ma-imagine ang hirap mo, Romnick. Patapos na yan, Romnick. Yes sir. Ayan, parang malambot sa ano. Yan. Paano pag wala kang baon at nagutom ka? Yung imos na sir. Anong imos? Yung magtapusan na sir. Kinakain ko. Wala. Yung raw, yung last part. Pag walang baon daw kinakain. Di ba Makati yan, Romnick? Hindi sir. Kinakain daw. Pero Makati naman yan. O yan, patapos na. O yan. Dahan-dahan na inaalis yung mga para hindi masugat. Ayan, oh. Ang galing. Ayan. O, uy, ang galing. Ay, ang ha? Ah. Ayan, o dahan-dahan dapat. O, ayun, o. Ay, ang galing. Wow! Ang galing, perfect. Ano, Diyos ko. Ganito palang pagkuha. Pero paano ang niyan pag slice mo yun? Ginagamit yan. Oh, so may sukat. Isang na to. Okay, naalis na yung lupa at dito niya ilalagay sa ang tinatawag nito na lagpi. Lagpi yan, gawa po ng ratan. Ang galing. Grabing hirap. Pagkatapos anong gagawin mo? Ibabalik yung lupa. Yes sir. So ang gagawin niya, ibabalik niya yung lupa nang sa ganun, ito na naman at tutubo rin yun. Kasi may naiwan pa doon eh. Yun ang susunod na lalaki. Ayan. Pero may mga ibang hindi nila binabalik daw. Sa baling niya lang yun. Masado lang yun sir. Ibinabalik para yung tinatawag nating ibinabalik para yung sustainability.
Nang sa ganun na hindi mawawala kasi nandito pa ito. Yan. So ibig sabihin, pwede na namang balikan ni Romnick yan. Ilang buwan kaya, Romnick? Tansya mo. Isang buwan, sir. Isang buwan marami na naman. Yes, sir. Ang dali naman. So pagkaraan siguro ng isang buwan o mas ano pa, marami pa, ay pwede naman niyang balikan ito. O di ba? Ang ganda. Paano pag kinuha na ng iba? Ano naman, sir? Malas. Malas lang po. Di mo pwedeng lagyan ng sign na sa iyo na yan. Hindi, sir. Hindi. Ayan ang ginagawa niya. Nang sa ganun, pagbalik niya, mas malambot na yung paghukay niya. Ang galing. Maghanap na ako, sir. Okay, hanap na naman tayo sa susunod. Kain muna tayo. Butit may baon ako kanina. Dito na lang, share na lang tayo. Go. Huwag ka nang mahiya. Nagluto ako kanina ng sinangag. Yan, sakto. Yan. Kamayan na, Romnick. Hindi ka lang, sir. Ayan. Yung baon kong, may mga baon akong soft drinks dyan. Ayan. Kain ka na. Kamayin na. Kamayan. Go. Yo, upo ka dito, Nick. Yan. Pagkatapos namin kumain, kami ay nagpahinga. At habang kami ay nagpapahinga, pinagmamasdan ko si Romnick. Bakas sa kanyang mukha ang sobrang pagkalungkot at parang napakabigat ng problemang kanyang dinadala. Napakalalim din ng kanyang iniisip. Nakatingin na lamang siya sa napakalayo. Siguro ay iniisip niya kung paano niya malulutas ang kanyang napakalaking suliranin sa buhay. At kung paano rin niya maaabot ang kanyang mga pangarap sa buhay. So, kumusta ka na, Romnick? Ganito lang, sir. Ano yung ganito yung okay? Na okay ka ba? Okay lang po. Anong gaano yung okay? Wala kasi akong chance na makausap ka. Kaya tinaon ko na lang dito habang tayo ay nagpapahinga. Ba't ka nakatira kina lolo at lola? Na wala ka bang tatay? Wala po. Yung nanay ko po nangasawa na ng iba. Iniwan niya kami sa mga lolo at lolang. Oh. So yung tatay mo wala na. Wala na po. Pagkatapos kayo nang naiwan kina lolo at lola nyo. Opo. So ibig sabihin may pamilya na ang nanay at nanay mo. Opo. Okay. Ba't di niya kayo kinuha? Kasi mahirap yung buhay nila, sir. Mahirap din ang buhay nila. Yes, sir. Di kayo kaya. Hindi kaya, sir. So kayo ang
Ah, kaya kayo ang tumira kay lolo at lola. Oo sir. Dahil may pamilya na ang nanay mo at mahirap di kayo. Siguro marami sila doon at mahirap din. At ano pa, ba't kay lolo at lola ka para kasi Kasi eh, matanda na rin. matanda na rin sila. Sir, ako lang yung nagtitinda ng mga gulay. Kinukuha ko sa bundok. At saka ibibenta ko sir. So, ibig sabihin tinutulungan mo si lolo at lola. Di na nila kayang magtrabaho. Hindi na sir. So di na kayang magtrabaho sina lolo at lola ng mabigat, kaya ikaw na ang nagsakripisyo Oo sir. na tumulong dahil naaawa ka sa kanila. Oo sir. Kaya po sa aking tubig, nakikita ko ang sakripisyo ng batang ito, kung gaano niya kamahal si lolo at lola niya. Ako napapaiyak na rin kay Romnick. Oo, kasi paano naman ang pag-aaral mo? Nahihirapan ka? Oo sir. Minsan po wala akong baon, hindi ako papasok. Bakit wala kang pagkain? Wala po. So ano na lang, kinakain mo pag pumapasok ka ng di ka kumakain. Anong ulam mo? Halimbawa pag ganun, anong ulam mo pag nagbabaon ka? Oo, mga asin po. Saka mga bugoong. Bagoong daw at asin. Binabaon niya kung pumupunta sa school. Naranasan ko rin yan nung high school ako na walang ulam, wala ring baon. So, kaya nadarama ko ang hirap na dinadanas mo, kasi nangyari rin sa akin yan nung high school ako. Kaya matanong kita, kaya hinanap kita, ba't ka huminto? Di ba fourth grading biglang nawala ka, kaya hinanap kita. Wala na akong Wala ka nang mabili sir. wala kang mabenta, wala ka nang baon. Oo sir. So pag wala ka nang baon, walang gamit, kasi wala nang may bigay si lola. Oo sir. So ibig sabihin wala ka nang mabenta, walang makuha. Kasi during that time siguro tag-init na, wala ka nang makuha. Then kung may mabenta ka naman ay Pasok ako sir. at saka pangkain nyo rin. Oo sir. Paano na naman yung pagpunta mo sa school? Naglalakad ako sir. Naglalakad ka? Oo sir. Ang layo. Galing dyan papunta doon pa, punta ng school, malayo pa yan. So napakahirap naman. Dapat senior high school ka na ngayon. So kahit ganun pa din ang sitwasyon mo sa buhay, nagpapakahirap ka pa rin, kaya nandito ka na naman sa bundok. Yes sir. So ano naman ang gusto mo sa buhay bang balang araw? Makatapos sir.
makatapos sa pag-aaral. Yes, sir. So ano talagang gusto mo sa buhay? Gusto kong mag-aral, Gusto mo, makatapos ng pag-aaral. gusto niya talagang makapag-aral, makatapos sa pag-aaral. Eh, paano mo naman tutustusan ng pag-aaral mo? Anong gagawin mo? Benta lang, sir. Kung may benta. Kung may makuha ako sa bukid at saka sa bundok. So yun pa rin daw ang gagawin niya. Pagsasabayin niya ang pag-aaral at pagtitinda. So halimbawa, makatapos ka sa pag-aaral sa high school, magkukolehiyo ka. Napaiyak na rin ako sa iyo. Kasi naranasin ko rin sa buhay ang ganyan, yung walang baon nung ako'y nag-aaral. Wala to talaga chance sa makapag-aral, pero ginawa ko lahat para makatapos lang. So pagkatapos mo ng high school, ano ang gusto mong kunin? Kanya, pulis, sir. Gusto mong maging pulis? Oo, sir. E paano napakahirap ng kolehiyo para matustusan ang pag-aaral mo? Ano ang iyong gagawin? Gawin ko lahat para makatapos lang sa pag-aaral, sir. So, gaya ng ginagawa mo ngayon, Oo, sir. magtinda ka pa rin, Oo, sir. maglakad kung kailangan. Oo, sir. Oo. So, basta gawin mo lahat ng makakaya mo. Manalig ka lang kay Lord na talaga, tutulungan ka niya. Ang mga sakripisyong ginagawa mo, barang araw ay mapapalitan. Huwag mong kalimutan na lahat ng mga paghihirap mo ay talagang pagsubot at bahagi ng buhay iyan. Tadama ko talaga ang hirap mo, Romnick, pero laban lang. Balang araw magiging pulis ka, basta magpakabait ka lang. Oo, sir. Manalangin ka lang. Maabot mo rin ang iyong mga pangarap. Basta huwag ka lang magbago yung ginagawa mo. Patunayan mo na kaya mo maging matagumpay guys sa napakalaking suliranin ng meron ka sa buhay. Alam ko na dahil sa mga ginagawa mo ay matatag ka. Pero hayaan mo, babalikan kita. So okay yan. So
andito na. Nakuha ni Romnick. Ayan, oh. Ang dami na to. Okay, ito ang kanyang paninda. Kailan ka magtitinda? Bukas sir. So, magtitinda na raw siya bukas. Ikaw lang? Dalawa kami sir. Yung lula ko sir. Ay, si lola mo. Ito lang bang paninda nyo? Mayroon pa sir. Labong. Mayroon pa raw labong. Sinong kumuha ng labong? Yung lula ko sir. Yung lola rin daw niya kumuha ng labong. So, bukas magtitinda si Romnick at ang kanyang lola. Tabayanan po natin ang kanyang pagtitinda. Ang kanyang pakikipagsapalaran bukas. Kung mabebenta niya lahat ang kanyang pinagpaguran. Okay, ayan. Okay, sige. So, dito pa. Dito pa pala. Dito pa pala. Hindi ko nakita. Yan. Ang daming nakuha, oh. Imagine yung hirap na yan. Hindi lang pala yan. Uy, ang dami. Grabing hirap. Ang daming nahukay. Okay. Tingnan nga natin. Di ba ano to? Patingin. Try ko nga. Ay, Diyos ko! Hindi ko kaya yan. Itong karga-karbaga mo magtinda. Okay. Okay. Sige, tulungan na kita. Anong plano mo? Magkuha pa ng patinda pa sir. Ng labong at saka ampalaya. Ha? Pagod ka na? Uwi ka tapos pupunta ka na naman. Oo sir. Ganun ba? Akala ko tapos na yan. Okay, sige. Sabay na lang tayo. Ihatid na lang kita. Kasi malayo yung lalakarin mo. Tayo na. Para... Inyo pong natunghayan ang makabagbag damdaming karanasan sa buhay ni Romnick, ang batang tindero. Sana ay may kamit niya ang lahat ng kanyang mga panalangin at pangarap sa buhay at magbunga ang lahat ng kanyang pagsisikap. Maraming salamat po at God bless you.